Mabilis ang ginawang paglalakad ni Rihanna. Lakad-takbo, halos makipagbungguan na siya sa mga taong nakakasalubong niya. Magkakasunod ang pagpatak ng mga luha niya. Tila ilog, patuloy-tuloy ang pagpatak noon. Ayaw tumigil kahit na anong pigil niya. Love, wait! Pigil sa kanya ni Leon, ang kasintahan niya noon. Nagkakamali ka. Hindi ako ang humalik sa kanya. Paliwanag pa ni Leon, nawala na ang pagkalasing nito. Hinahapong umiiyak na tinignan naman ng mariin ni Rian ang dating kasintahan. Boyfriend niya pa ito kanina. Ngunit nang makita niyang may kahalikan itong babae, ay nakipaghiwalay agad siya. Nag-away lamang silang dalawa. Hindi niya akalain na susunduin na sana niya si Leon para umuwi na sa kondo nito, ay ganoon pa talaga ang maaabutan niya. Maniwala ka sa akin. Siyang humalik. Patuloy na pagkukumbinsi pa ni Leon sa kanya. Hinawakan nito ang dalawang kamay niya. Nangihina si Rihanna kaya hindi niya magawang alisin iyon. Hindi niya magawang magsalita. Tuloy-tuloy lang ang mga luha at hikbi niya. Hindi niya matanggap. Gusto niyang maniwala sa paliwanag ni Leon, lalo na at mahal niya ito at kasintahan niya ito sa loob ng 3 taon. Love, believe me, hindi ko ginusto yun. Siya na lang yung nanghalik bigla. Paliwanag pa rin niya. Magkakasunod namang iling lang ang ginawa ni Rihanna at lakas loob na inalis ang pagkakahawak ni Leon sa kanya. Hula akong pakialam! Sigaw niyang sabi. Ginusto mo o hindi, humalik ka pa rin. Sana tinulak mo, Leon. Pero anong ginawa mo, ha? Hindi ka nga gumalaw, pero hinayaan mo siya. Kung hindi ako dumating, baka kung ano pa ang nagawa niyo. Umiiyak na galit na sigaw ni Rihanna. Galit na galit siya, pero mas nasasaktan siya. Nagulat ako. Hindi ko kayang mawala ka. Please, please love. Pagmamakaawang sabi ni Leon at lumuhod. Umiling-iling si Rihanna. Masyado siyang nasaktan. Hindi niya matanggap na niloko siya. Iyon ang pinakaayaw ni Rihanna sa lahat. Hula na. Tapos na tayo, Leon. Seryosong-seryosong sabi niya at pinahid ang mga luha. Tapos na tayo at huwag ka nang aasa na babalik pa ako sa'yo. Huling sabi ni Rihanna at mabilis na tumalikod kay Leon. Tinawag pa siya nito, ngunit wala nang pakialam si Rihanna. Mabilis na napabangon si Leon sa pagkakahiga sa kama. Basa na naman ang mukha niya. Marahas siyang napahilamos sa sarili. Iyon na naman ang gabi na binabangungot siya. Ang gabing iniwan siya ng babae na minamahal niya. 6 na taon na ang lumipas. Ngunit gabi-gabi pa rin na dinadalaw na parang multo si Leon ng pangyayaring iyon. Hindi niya iyon ginusto. Aminado siya na pagkakamali niya iyon. Maling-mali siya roon, ngunit sising-sisi na siya. Sa 6 na taon na lumipas ay walang tigil siya sa paghahanap kay Rihanna. Maski kamag-anak nito ay walang alam. Sa totoo lang ay malapit na siyang mabaliw. Alam ni Leon sa kanyang sarili na karama niya na ang nangyayari sa kanya at handa siyang panindigan ang karamang iyon basta bumalik at mahanap lang niya si Rihanna. Mom, what are you doing here? Gulat na tanong ni Leon sa ina nang makababa siya. Nasaan si Manang? Tanong pa niya. Inirapan naman siya ng ina. Hindi ka raw kumakain na naman, anak! Galit ang tono na sabi ng ina niya. Yung totoo, anak. Wala ka na ba talagang pangarap sa buhay mo? Pagkatapos kang iniwan ni Rihanna, parang wala ka ng patutunguhan. Ubos ang pasensyang sabi ng kanyang ina. Napabuntong hininga si Leon. Mom, alam mo namang si Rihanna ang buhay ko. Eh di sana inayos mo ang buhay mo noon. Hindi sumagot si Leon. Alam na alam niya ang pagkakamali niya. Hindi man niya ginusto. Lasing man siya. Maling-mali pa rin ang ginawa niya. Lalo na
may girlfriend siya. Alam niyang malaking pagkakamali iyon at kasalanan niya, kaya siya iniwan ni Rihanna. Kaya kahit 6 na taon na ang lumipas, hindi pa rin siya sumusuko. Umaasa pa rin si Leon na babalikan siya ni Rihanna. At pinapangako niya sa sarili na oras na makita niya ang dating kasintahan ay hindi niya na ito pakakawalan pa. Oh God, Leon! Wala ka man lang fresh na pagkain dito. Puro fast food. Napairap ang kanyang ina habang ang paningin ay nasa ref. Umalis ka nga! Bumili ka ng ingredients para sa sinigang. Utos ng kanyang ina at humarap sa anak. Napakunot ang noo ni Leon dahil doon. No need to cook, Mom. May work ako sa office. Sa office na rin ako kakain. Nang ano? Fast food? No. Tinawagan ko na ang ate mo. Siya na muna ang bahala sa trabaho mo sa office. Mamamalengke ka ngayon at ipagluluto kita. Seryosong utos ng kanyang ina. Akmang magrereklamo pa at tututol pa sana si Leon, ngunit pinandilatan na siya ng ina. Ayaw na ni Leon na magalit pa sa kanya, lalo ang ina niya. Kung kaya't tamad siyang bumalik sa kwarto niya para magpalit ng simpleng damit. Nang makarating si Leon sa wet market, ay hindi niya alam ang pupuntahan sa totoo lang. Sanay siyang mamili sa mall at si Manang ang nagawa ng halos lahat sa bahay niya. Hindi niya maintindihan ng ina kung bakit sa bayan pa talaga siya pinabili. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Leon saka naglakad. Maputik, maingay at mabaho. Iyan ang masasabi niya sa lugar na yon. Maraming tao at maraming tindahan. Napatigil siya sa paglalakad nang may maaninag na isang babae. Nakasuot ito ng simpleng pants at shirt. Tawis ito at napayod ang buhok. Nanlaki ang mata ni Leon at hindi makapaniwala sa nakikita. Nanigas siya ng tuluyan sa kanyang kinatatayuan nang marinig niya ang boses nito. Hindi siya pwedeng magkamali. Kilalang-kilala ni Leon ang boses na iyon. Rihanna. Mahinang tawag niya sa pangalan nito. Hindi pa rin siya makagalaw sa sobrang gulat. 6 na taon. 6 na taon niyang hindi nakita ang dating kasintahan. Hindi niya mapigilan ang magulat at matawa. Hindi niya akalain na pagkatapos ng 6 na taon ay muli niyang makikita si Rihanna. Ngunit hindi akalain ni Leon na sa palengke niya makikita ito. At sigurado si Leon na hindi maginhawa ang kalagayan ng buhay nito. Agad siyang kinain ng konsensya at awa. Parang dinudurog ang puso niya. Sising-sisi siya, lalo at alam niya na kung hindi dahil sa kanya, hindi niya makikitang ganito ang lagay ng dating kasintahan, ang babaeng mahal na mahal niya. Akmang tatawagin niya ito ay mabilis namang natigilan si Leon nang matabig siya ng mga nagbubuhat ng sako-sako, dahilan upang mapaupo siya sa sahig. Gusto niyang magalit at magreklamo dahil narumihan siya. Ngunit agad siyang natahimik nang may 2 bata ang lumapit sa kanya. Kambal iyon. Okay lang po ba kayo? Tanong ng batang babae. Tayo po kayo. Sabi naman ng batang lalaki. Hindi mapigilan ni Leon ang sarili na hindi umuwang ang labi, lalo na nang matitigan niya ang mukha ng kambal, lalo na ng batang lalaki, dahil kamukhang-kamukha niya ang mga ito. Para bang siyang-siya iyon. I'm okay. Mahinahong sabi niya at tumayo sa pagkakabagsak. Tinulungan siya ng kambal pagbaga ng sarili. Thank you. Manghanyang pasasalamat. Ngumiti ang kambal sa kanya. Walang anuman po. Masiglang sabi ng batang babae. Kailangan niyo po ba ng tulong? Mukha po kasing hindi kayo sanay sa palengke. Yeah. I'm Leon, by the way. Pagpapakilala niya. Hindi talaga niya mapigilan ang sarili na hindi mamangha sa mukha ng kambal. Ako po si Ria. Siya naman po si Rio. Iyon naman po si Mama.
Dagdag na sabi ni Ria at tinuro si Rihanna. Mas nanlaki ang mata ni Leon dito at gulat na gulat. Mas bumilis ang tibok ng puso niya. Talagang gulat na gulat siya. Malakas ang kutob niya kanina, ngunit nang makilala niya ang ina ng kambal, ay mas lumakas pa ang kutob niya. Malakas ang kutob niya na siya ang ama ng kambal. Ngayong nasa harap niya na si Rihanna at may anak pa itong kambal, ay hindi na siya makapapahayag pang mawala pang muli ang mga ito sa kanya. Gagawin ni Leo ang lahat, mabawi lang si Rihanna. Dahil sigurado siya na siya nga ang ama ng kambal. Hinawakan ng kambal ang magkabilang kamay niya at hinila papunta sa stall ng tindahan ng ina ng mga ito. Nang mag-angat ng tingin si Rihanna, ay mabilis siyang natigilan nang makita ang mukha ni Leon. Mas nagulat at natakot pa siya nang makitang kasama nito ang kambal. Mama, ito po si Tito Leon. Kailangan niya po ng tulong kaya po namin siya kasama. Hindi ba sabi niyo, tumulong po tayo kapag may taong nangangailangan? Sabi ng anak niyang si Rio. Hindi makasagot si Rihanna dahil gulat talaga siya. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin kay Leon na ngayoy titig na titig sa kanya. Isang malaking paglunok ang ginawa ni Rihanna. Pakiramdam niya ay may bumara na kung ano sa kanyang lalamunan, kaya siya nahirapan magsalita bigla. Ano pong kailangan niyo? Formal na tanong lamang ni Rihanna. Hindi pinapahalata sa mga anak nakilala niya si Leon. Naghahalong kaba at takot ang nararamdaman ni Rihanna ngayon. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Gustong-gusto ni Rihanna na pakalmahin iyon, ngunit hindi niya magawa. Hindi niya alam. Hindi akalain ni Rihanna na pagkalipas ng 6 na taon ay muli niyang magkikita si Leon, ang nag-iisang lalaking minahal niya, ang ama ng mga anak niya. At ang nag-iisang lalaki na nanakit at sumira ng tiwala niya. Ano po bang kailangan niyo? Tanong na lamang muli ni Rihanna. Pilit iniiwasan ang tingin ni Leon na kanina pa nakapako sa kanya. Ano mo'y kapag nawala ang mga tingin na iyon ay mawawala siya. Marami ba kasi akong gagawin, pati yung mga anak ko? No need. Kaya ko na. Sagot ni Leon sa kanya, habang titig na titig pa rin ito. Tumango naman si Rihanna at tinawag ang kambal niya. Inutusan niya muna itong bumili ng pagkain nila at nang makaalis ang dalawa ay sa kanya binalik ang atensyon kay Leon. Ano pa bang kailangan mo? Bakit nandito ka pa? Walang gana niya itong tinignan. Can we talk? Seryosong tanong ni Leon. Wala tayong dapat mag-usapan pa. Please. Inis na binagsak ni Rihanna ang panindang gulay at masamang tinignan si Leon na ngayoy nagmamakaawa sa kanya. Pwede ba? Habang hindi pa nakakabalik ang kambal, umalis ka na. Ang tagal na, Leon. Pwede ba? Manahimik ka na. Pikon na sabi niya. Hindi niya alam kung bakit kailangan niya pang makita at makausap si Leon ngayon, na hindi niya alam kung bakit pa nito gustong makipag-usap. Sa loob ng 6 na taon, naging mahirap ang buhay ni Rihanna, pero isa lang ang nasisigurado niya. Hindi niya hinahayaan na napapabayaan niya ang kambal. Kahit magkanda kuba siya para magtrabaho ay hindi siya sumusuko. Pagtapos nilang magtinda sa bayan, ay umuwi na rin ang mag-iina. Nang makarating sa maliit na bahay, ay ganoon na lang ang pagtataka at pagkakunot ng noon ni Rihanna nang makita ang mga gamit nila na nilalabas na. Nang makita niya ang may-ari ng bahay, ay dali-daling tumakbo ang mag-iina palapit. Ma'am, ano pong ginagawa niyo? Garalgal niyang tanong. Alam niyang hindi pa siya nakakabayad ng upa. Dahil kulang pa ang pera niya, lalo na at nagkasakit ang kambal niya nitong nakaraan. Akala ni Rihanna ay napakiusapan na niya ang may-ari ng bahay, kaya hindi niya mapigilan ang sarili na magulat sa nangyayari ngayon. Aba,
1 linggo na simula nang matapos ang usapan natin. Wala ka pa rin binabayad. 2 buwan ka nang walang bayad ng upa. Galit na sagot ng may-ari ng bahay kay Rihanna. Mahiya ka naman! Pahabol pang sigaw nito. Ma'am, bukas po. Bukas po. Magbabayad na po ako. Nagmamakaawang pakiusap ni Rihanna. Kung kailangan niyang lumuhod ay gagawin niya. Wala lang po talaga kaming matutuluyan na mag-iina ngayon. Aba, wala na akong pakialam. Pasalamat ka nga, hindi kita pinabarangay at binigay ko pa ang mga damit niyo sa inyo. Parang awa niyo na. Hindi natapos ni Rihanna ang sasabihin nang itulak siya ng ginang dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Agad naman siyang nilapitan ng kambal. Magkano ba? Napaangat agad ng tingin si Rihanna nang may magsalita. At kilala niya ang boses na yon. Hindi nga siya nagkamali. Nakatayo ngayon sa harapan niya si Leon. Hawak nito ang wallet. Magkano ang utang nila sa inyo? Seryosong tanong ni Leon sa may-ari ng bahay. 10,000. Bakit? May pambayad ka ba? Imbes na sagutin ito ni Leon, ay ginisian niya ito at kumuha ng pera sa wallet. Sobrang kapal noon. Tingin ni Rihanna ay lagpas iyon ng 10,000. 20,000. Tama na ba ito? Hindi siya sinagot ng may-ari ng bahay. Bagkus, basta na lang niyang hinablot ang pera. Tama lang, interes na rin. Huwag na kayong babalik dito. Utos pa nito at bastang umalis. Agad namang inalalayan ni Leon na tumayo si Rihanna. Wala na ring nagawa pa si Rihanna kundi ang magpaalalay dahil masakit ang pagkakabagsak niya. Anong ginagawa mo rito? Masungit na tanong ni Rihanna. Hindi niya akalain na muli na naman niyang makikita si Leon. Wala akong pambayad sa pera mo. Hindi kita pinababayad. Sa bahay na kayo umuwi. Ayan ito. Napaar ko naman ang kilay ni Rihanna sa narinig. At bakit naman? Huwag ka na munang magmatigas. Saan kayo matutulog mag-iina? Seryosong tanong nito. Hindi naman nakasugot pa si Rihanna. Tama naman kasi si Leon. Saan nga ba sila matutulog, mag-iina? Wala siyang kamag-anak sa lugar na ito. Tanging sila lang mag-iina. Wala rin siyang kaibigan na pwedeng matawagan o malapitan man lang. Isa pa, kailangan din natin mag-usap. Para saan? About sa mga anak natin. Diretsyong sagot ni Leon. Nagulat naman si Rihanna dahil doon. Alam kong ako ang ama ng kambal, Rihanna. Bulong na sabi ni Leon, sapat lamang na silang dalawa ang makarinig. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa ni Rihanna, saka tumango-tango. Sige, sasama kami. Labag sa loob niyang pagsang-ayon. Ayaw ni Rihanna na mahirapan lalo ang kambal dahil sa kanya. May pride siya bilang babae, ngunit kayang-kaya niyang ibaba iyon bilang ina. Gusto ko magkaayos tayo. Sabi pa ni Leon nang makasakay sila sa kotse nito. Agad ding nakatulog ang kambal sa likod dahil sa pagod na rin. Napansin din ni Rihanna ang mahimbing at magandang ngiti ng kambal kanina nang malaman ng mga ito na sa bahay ni Leon na sila uuwi. Ayoko. Kung tungkol sa bata ang pag-uusapan, sige, mag-usap tayo. Pero kung tungkol sa atin, wala tayong dapat pag-usapan o ayusin. Ganyan na ba katigas ang puso mo? Mapakla namang natawa si Rihanna. Talagang nagtanong ka pa? Ayoko ng away, Rihanna. Gusto ko magkaayos tayo. Nakikiusap na sabi ni Leon. Mapakla namang ngumiti si Rihanna. Pwes, huwag mo akong pilitin sa bagay na hindi ko gusto. Sabi na lamang ni Rihanna at tumingin sa bintana saka ngumiti. Hindi na nagsalita pa si Leon dahil doon. Nagsimula na itong magmaneho at hindi na nakipagtalo. Naiintindihan naman niya kung bakit ganoon si Rihanna
At kung gugustuhin niyang magkaayos at makapagbalikan silang dalawa, ay kailangan niyang magtiis at tanggapin ang lahat ng sasabihin at gagawin ni Rihanna, lalo na patungkol sa kanya. Halos kalahating oras din ang naging biyahe nila pauwi sa bahay ni Leon sa isang mamahaling village. Mabuti na lang walang traffic, kaya't hindi sila nagtagal sa biyahe. Tito, kayo lang po ba nakatira dito? Curious na tanong ni Ria, isa sa kambal. Nakangiti namang tumango si Leon. Yes, pero kasama ko si Manang at ilang kasambahay. From now on, dito na kayo titira ng kapatid at mama mo. Talaga po? Tuwang-tuwang reaksyon ni Ria. Tumango si Leon. Agad umalis si Ria sa harapan niya at tinakbo ang kapatid na nakaupo sa mahabang sofa. Rio, dito na raw tayo titira. Excited nitong kwento. Alis kami rito. Oras na makahanap kami ng lilipatan. Sabi ni Rihanna na nasa kanyang tabi. Nasa kambal ang paningin nito. Huminga ng malalim si Leon. No need. Mas maganda ang magiging buhay niyo rito. Ines na hinarap ni Rihanna si Leon. Sinasabi mo bang pabaya akong ina? Mabilis na umiling si Leon. Hindi sa ganun. Pero ayokong mahirapan ba kayo. Kayang-kaya kong buhayin kayo. Hayaan mo naman akong bumawi sa mga anak ko. Nagmamakaawang sabi pa niya. Napatitig naman si Rihanna kay Leon na nagmamakaawa ang muka. Ayaw niyang maging malambot agad. Masakit ang ginawa ni Leon sa kanya. Kung si Rihanna ang tatanungin, ayaw niya talaga na makita ang lalaki. Ngunit sa tuwing iniisip niya ang kambal, ang magiging buhay ng mga anak niya sa piling ng ama ng mga ito, ang pakiramdam na mabibigyan niya ng ama ang kambal ay kakaibang saya at pakiramdam ang naibibigay nito sa kanya. Kahit ano, kayang gawin ni Rihanna para sa kanyang kambal. Kahit manlabag sa loob na makasama si Leon, ay paninindigan niya. Pumapayag na ako na magsama tayo, pero para sa mga bata. Wala na akong pakialam pa sa nararamdaman mo. Bahala ka sa buhay mo. Bata ang pag-uusapan natin dito. Walang emosyon na sabi ni Rihanna. Pero want you back. Malungkot na sabi ni Leon. Hula akong pakialam. Ang kambal ang usapan natin. Iyon na yon. Iyon lang. Wala nang iba. Diretsyong sabi ni Rihanna at basta na lamang iniwan si Leon doon. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Leon at tumango-tango. Kahit na ano pa ang sabihin ni Rihanna sa kanya ay hindi siya susuko. Wala siyang pakialam kung ipagtabuhin pa siya nito dahil desidido siyang mabawi muli si Rihanna. Ramdam pa rin ni Leo na siya pa rin ang laman ng puso ni Rihanna. Sadyang nasaktan lang ito dahil sa nagawa niya, kung kaya't gagawin niya ang lahat, maayos lang ang lahat, nang meron sa kanilang dalawa noon. Alam ni Leon sa kanyang sarili na nagkamali na siya noon at ngayong nasa piling niya na ang mag-ina niya, ay ipinapangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat, maibalik lang ang tiwala at pagmamahal sa kanya ng babaeng mahal niya na si Rihanna at mabuo ang kanilang pamilya. Gagawin niya ang lahat, mangyari lamang iyon. 2 buwan ang lumipas at masasabi ni Rihanna na mas masaya at maunlad ang pamumuhay nila na mag-ina sa piling ni Leon, lalo na ang kambal. Nabibigay ni Leon ang lahat ng pangangailangan ng mga anak nila. Hindi naman niya maitatanggi na malaki ang naitulong noon sa kanya, lalo na sa loob ng 6 na taon na laging siya lang, lagi lang mag-isa, wala man lang makakampihan o karamay. Ngunit kahit na ganoon, nanatiling matigas ang puso ni Rihanna kay Leon. Maski sa kanya ay bumabawi ito sa kanya, hinahayaan na lamang niya ito at hindi pinapansin na gaano. Ayaw niya maging marupok. Ayaw niyang madamay na naman ang puso niya. Ang mahalaga para sa kanya ngayon ay ang kambal nila. Iyon lamang at wala nang iba pa. Are you busy?
Tanong ni Leon kay Rihanna. Natigilan naman ang babae sa ginagawang pagtutupi. Bakit? Kahit papaano naman ay maayos naman na silang dalawa. May harang pa rin pero hindi na madalas mag-away. Let's talk about them. Tukoy ni Leon sa kambal na naglalaro sa pool ngayon kasama ang ilan sa kasambahay. Papasok na sila, right? Tumango naman si Rihanna. Oo, diretso grade 1 ko na sila. Hindi na sila nakapag-kinder o daycare man lang. Pero parehas may alam at talino na taglay ang kambal. Pagkukwento ni Rihanna. Sa totoo lang, isa yon sa kinagulat mangha ni Rihanna. Hindi niya iyon akalain. It's hard. Biglang tanong ni Leon. Mas natigilan si Rihanna dahil doon. Dahan-dahan siyang humarap kay Leon na ngayon naghihintay ng sagot niya. Oo, sobra. I'm sorry. Sana. Nandun ako ng mga oras na kailangan mo ako. Lalo na ng kambal. Nakokonsensyang sabi niya. Kung sana may babalik ko lang yung oras. Hindi mo na maibabalik pa. Bumuntong hininga siya. Bumawi ka na lang sa kambal. Nakikita ko naman na kaya mong maging mabuting ama para kina Rio at Ria. Seryosong sabi niya. Alam niyang nagkamali noon si Leo, pero para sa kanya ay hindi sapat na dahilan iyon para husgahan niya ang buong pagkatao nito. Lalo na ngayon nakitang-kita niya na mabuting ama ito sa kambal. Kitang-kita niya ang saya sa mukha ng mga anak nila tuwing kasama ng mga ito ang ama. Gusto kong bumawi. Hindi lang sa kambal, pati sa'yo. Seryosong sabi ni Leon. Hindi na mabilang pa ni Rihanna kung nakailan nang sinabi ni Leon sa kanya ang tungkol doon. Leon, ilang beses ko ba... Hindi natapos ni Rihanna ang sasabihin nang hawakan bigla ni Leon ang kamay niya dahilan upang matigilan siya. Hindi ko kaya. Nangihinang sabi ni Leon. Ikaw pa rin ang mahal ko. 6 years na pero it's still you. Emosyonal na sabi niya. I know. Mali yung nagawa ko noon. Pero trust me, hindi ko ginusto yun. I understand kung di mo ako kayang pagkatiwalaan dahil sa nasaksihan mo noon. Naiintindihan ko na hindi mo kayang maniwala sa paliwanag ko noon hanggang ngayon dahil nasaktan ka. Naiintindihan at tanggap ko yun. Mas humigpit pa ang hawak ni Leon sa kamay niya. I'm so sorry because I hurt you. I broke your trust and heart. Nasira ko ang lahat ng iyon at handa akong gawin ang lahat. Mabuo lang ulit iyon. Hindi nagsalita si Rihanna. Hindi niya alam ang sasabihin. Mula noon hanggang ngayon, iisa lang ang paliwanag ni Leon. Naniniwala naman siya kahit papaano. Ngunit hindi niya mapigilan ang hindi masaktan. Lalo na nasaksihan niya yon. Kitang-kita niya iyon. Ginusto o hindi man ni Leon iyon, nangyari pa rin. Nasaktan pa rin siya at nawala ang tiwalang matagal niyang binuo at binigay kay Leon. Ngunit ngayong hindi niya na alam kung kaya pa niya, aminado si Rihanna na wala namang iba. Si Leon pa rin pero hindi niya alam sa sarili kung kaya ba niya, kung kaya pa ba niya. Dahil simula nang maging ina si Rihanna sa kambal, ay wala na siyang naisip na iba kundi ang mga anak niya. Wala nang iba kundi si Rio at Ria lamang. I want you back to me. Gusto ko bumawi. Gusto kong ayusin lahat. Gusto ko maging akin ka ulit. At handa ako maghintay at gawin lahat. Mangyari lamang ulit ang bagay na yun. Emosyonal at seryosong sabi ni Leon. Huminga ito ng malalim at ngumiti kay Rihanna. Hindi ko alam. Utal na sabi ni Rihanna. Iyon naman kasi ang totoo. Hindi niya alam.
Walang bago pero hindi siya sigurado dahil hindi na rin niya talaga alam sa sarili. Hindi naman madamot si Rihanna. Hindi niya alam kung paano siya magpapatawad at muling magtitiwala. Hayaan mo akong gawin ng lahat. Hanggang sa maramdaman mo na lang muli. Nakaya mo na. Nakaya mo nang bumalik muli sa akin. Sabi nito at ngumiti. Marahan itong hinaplos-haplos ang palad ni Rihanna. Let me court you again. Let me help you. Maybe I'm the reason, but let me help you para mabawi ko ang lahat ng sa akin. I'm not sure kung mababawi ko pero susubukan ko. Gagawin ko ang lahat. So, please, allow me. Babawi ako. Gagawin ko ang lahat. Please. Nagmamakaawang sabi ni Leon. Matagal na patitig si Rihanna kay Leon. Napaawang ang labi niya at hindi mahanap ang sasabihin. Isang malaking paglunok ang ginawa niya at huminga ng malalim. Alam niyang malaking impact ang magiging sagot niya. Alam ni Rihanna na maraming posibleng magbago at mangyari. Oras na magdesisyon na siya. Ngunit ayaw niya ring pahirapan at pagkaitan ng sarili. Gusto niyang sumubok. Gusto niyang bigyan ng pagkakataon muli si Leon. At alam naman ni Rihanna sa sarili na kailangan pa rin niyang ingatan ang sarili niya. Sige. Hahayaan kitang bumawi. Hahayaan kitang muling manligaw. Pero hindi ako sigurado sa magiging sagot ko. Nasaktan ako kaya hindi ko alam kung kaya ko pa. Pero susubukan ko. Titignan ko, so please, don't break my heart and trust again. Dahil susubukan kong muli magbukas ng puso, Leon. Ngumiti si Leon ng malaki at tumango. Promise. I'm not going to break your trust again and hurt again. Maniwala ka man o hindi, gagawin ko ang lahat. Maayos ko lang ang gulo na nagawa ko. I'm not going to waste this second chance, Rihanna. And thank you for giving me trust again. Nakangiting sabi ni Leon. Tumango naman si Rihanna at inalis ang pagkakahawak sa kamay niya ni Leon. Sakto namang pumasok na ang mga bata galing sa pool area. Takot man ngunit sinubukan muli ni Rihanna at ang tanging hiling na lamang niya ay sana hindi masayang ang ikalawang pagkakataon na yon. 2 linggo na rin ang lumipas simula nang pumayag si Rihanna sa gusto at pakiusap ni Leon. Noong una ay naninibago siya, sa totoo lang, lalo na kahit sabihan na nagkarelasyon na sila noon, iba pa rin pala iyon sa kasalukuyan. Malambing pa rin at maalaga pa rin ito. Mas grabe nga lang ngayon. Kitang-kita niyang bumabawi talaga si Leon sa kanya. Mama, sabi po ni Papa, papasok na po kami sa school ni Rio. Totoo po ba yon? Tanong ni Ria, nakakababa lang galing sa kwarto nila. Kanina pagising si Rihanna at ginagawa ang routine niya. Sanay na rin kasi siyang nagluluto ng pagkain nila. Hindi niya na iyon inaasa pa sa ibang kasambahay, lalo na at madali lang naman iyon para kay Rihanna. Yes. Sagot ni Rihanna, nasakto namang tapos na siya sa paghahanda ng umagahan nila. Ang kapatid mo, ang papa mo. Si Rio po nagbibihis. Si Papa po hindi ko nasilip sa kwarto niya. Napatungo naman si Rihanna at hinalikan ang noo ng anak nang malapitan niya ito. Diyan ka muna anak. Puntahan ko lang yung papa niyo. Tumango naman ang anak niyang si Ria. Hindi mapigilan ni Rihanna ang sariling magtaka. Sa totoo lang, laging si Leon ang unang nagigising sa kanila. Kaya ngayon, gising na silang lahat at wala pa rin si Leo ay hindi mapigilan ni Rihanna ang hindi mag-alala. Nang marating niya ang kwarto ni Leon ay nakailang katok na siya ngunit walang nagbubukas. Kung kaya't nang mapansin niyang hindi nakalak ang pintuan ay agad siyang nagpasya na pumasok.
Ganoon na lang ang gulat at pagtataka ni Rihanna nang makita si Leon na nakahiga pa rin sa kama. Balot na balot ito ng kumot at nanginginig. Sa itsura pa lamang nito, alam na agad ni Rihanna na may sakit ito. Naiinis siyang nilapitan ito. Nang hawakan niya ang noo nito, doon niya nakumpirma na nilalagnat nga ito. Leon, marahang pagising niya kay Leon na ngayon ay marahang nagdilat ng mata. Nilalagnat ka. Bakit hindi ka nagsasabi? Lagnat lang naman. I'm good. Baka mahawa ka pa. Sabi nito at ngumiti. Napairap naman si Rihanna dahil doon. Ang kulit at pasaway mo rin talaga. Sabi ni Rihanna at bumuntong hininga. Tumayo ito at kumuha ng pamalit ni Leon. Nang makitang may lagayan ito ng mga gamot, ay agad din siyang kumuha ng gamot doon. Nagpaalam siya saglit at kumuha ng pagkain sa ibaba. Hinabilin niya muna kay Manang ang kambal dahil kailangan niyang alagaan si Leon. Noon pa man ugali na ni Leon magtago kapag may sakit. Kung di pa ito pupuntahan noon ni Rihanna, ay hindi niya malalaman na may sakit ito. Dala ang pagkaing niluto niya, pati na rin ang maliit na palanggana na may laman na maligamgam na tubig at bimpo, ay bumalik si Rihanna sa kwarto ni Leon. Nang maabutan niya ito, ay nakaupo na ito sa kama. Nakapagpalit na ito ng pang-ibaba, habang wala itong suot na pang-itaas. Hindi napigilan ni Rihanna ang sarili kundi pagmasdan ng maigi ang buong katawan ni Leon. Hindi niya maitatanggi na malaking lalaki talaga ito. Maskulado at maganda ang pangangatawan. Maganda ang katawan nito at sigurado siya na magugustuhan ng mga kababaihan. Isang malaking paglunok ang ginawa ni Rihanna nang lingunan siya ni Leon. Marahan siyang lumapit at naupo sa harapan nito. Kumain ka na para makainom ka na ng gamot. Pupunasan din kita para bumaba ang lagnat mo. Seryosong utos ni Rihanna. You don't have to do this. Baka mahawa ka pa. Napatitig naman si Rihanna kay Leon. Noon pa man ginagawa ko na ito. Kaya huwag ka na mag-alala. Sabi ni Rihanna at kinuha ang pagkaing dala. Siya na ang nagpakain kay Leon dahil kita niya na nagdadalawang isip pa ito. Pagkatapos pakainin si Leon ay agad niya itong pinainom ng gamot. Gustong matawa ni Rihanna sa sarili sapagkat matagal naman na niyang nakita ang katawan ni Leon. Ngunit hindi niya matiis ang sarili na hindi mailang. Lalo na ang laki ng pinagbago ng katawan ni Leon kumpara noon. Mas naging kaakit-akit ito. Akmang pupunasan na sana ni Rihanna ang dibdib ni Leon ay mabilis siyang natigilan nang hawakan ni Leon ang pulsuhan niya. Nagbaba siya ng tingin habang tiningala naman siya ni Leon. Bakit? Taka at kunot noong tanong ni Leon. Sigurado ka ba? Paniniguradong tanong pa niya. Napakunot naman lalo ang noo ni Rihanna dahil doon. Oo. Wala namang mali sa gagawin ko. Naguguluhan niyang sagot. Kita niya ang magkakasunod na paglunok ni Leon at nagbaba ito ng tingin. Wala nga pero nakakita ko sa'yo. Nangihina nitong sabi. Napaawang naman ang labi ni Rihanna dahil sa narinig. Wala ka namang ginagawang mali pero akit na akit mo ako. Halos bulong na sabi ni Leon. Magtiis ka. Maski siya ay naaakit pero ayaw niyang magpadala sa tawag ng katawan. Hindi maitatanggi ni Rihanna na nag-iinit din siya, lalo na at ilang taon din siyang walang karanasan. Si Leon lang ang una at huli niya at 6 na taon na ang nakalipas. Huminga ng malalim si Rihanna nang dumampi ang palad niya sa mainit na dibdib ni Leon. Marahan at maingat niya iyong pinunasan. Dinig na dinig naman ni Rihanna ang mabibigat na paghinga ni Leon habang gumagapang ang bimpo na hawak niya sa katawan nito. Ramdam na ramdam niya ang pagtitimpi ni Leon.
Nang mas bababasa na ang palad ni Rihanna na may hawak na bimpo, ay mabilis siyang pinigilan ni Leon na ngayoy hinihingal na. Nangihina siya nitong tinignan. I want you, but I respect you so much. Nangihina niyang bulong. Magkakasunod na paglunok ang nagawa ni Rihanna roon. Hindi pa ako handa. Nangihinang sagot din niya at marahang naupo sa tabi ni Leon. I know, but I can't stop myself. So, please, kaya ko ng sarili ko. Nakikiusap niyang sabi at tipid na ngumiti. Kita ni Rihanna ang mga mata ni Leon na pabalik-balik ang tingin sa labi niya. Alam ni Rihanna na inaayos pa nila ni Leon ang kung anumang meron sila. Alam niyang bilang lalaki, mahirap magpigil. At alam din ni Rihanna na pinapatunayan lang ni Leon ang sarili nito sa kanya, kaya malupit ang pagpipigil nito. Sa totoo lang ay para kay Rihanna. Wala namang masama kung may muling mangyari sa kanila, lalo na at si Leon lang naman ang pinagkatiwalaan niya sa katawan niya at sa pagkababae niya. Akmang tatayo at lalayo na sana si Leon mula kay Rihanna, ay mabilis itong pinigilan ni Rihanna na siyang pinagtaka naman ng binata. I need to take a shower. Seryosong sabi ni Leon. Alam na ni Rihanna ang gagawin nito. You can kiss me. Halos pabulong niyang sabi. Gusto niyang matawa, sarili, dahil hindi niya alam kung saan kumuha ng lakas ng loob para sabihin iyon. Namimiss na rin niya ang ganoong pakiramdam. Kung nag-iinit si Leon, ay ganoon din siya. Muling umupo ito sa kanyang tabi. Are you sure? Paninigurado pa ni Leon. Ayos lang naman sa kanya kung hindi pa handa si Rihanna. Ayaw ni Leon na pilitin ito. Handa naman siyang maghintay at magtiis hanggang sa maging handang muli si Rihanna. Kaya pa naman ni Leon ang sarili niya. Oo. Nahihiyang sagot ni Rihanna at nag-iwas ng tingin. Magiging tayo pa rin naman. Hindi naman na rin tayo bata. Saka may nangyari naman na sa atin noon pa man. Kaya wala namang masama kung halikan mo ko. But baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kaya mo naman yan, hindi ba? Hindi ba nangako ka? Maghihintay ka naman, hindi ba? Seryosong sabi niya. Titig na titig ang maamong mukha nito kay Leon. Matagal ding napatitig si Leon kay Rihanna, saka tumango. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Leon sa kalakas na loob na hinawakan ang dalawang pisngi ni Rihanna at hinalikan ito. Halik na ngayon na lang muli nilang nadama at natamasa. Halik na hindi nila akalain na muli nilang mararanasan. Noong una ay magaan at marahan lamang ang halik na ginagawa ni Leon. Buong puso naman iyong sinusuklian ni Rihanna. Bawat galaw ng labi ni Leon ay siyang sinusundan din ni Rihanna. Kabado at nahihiya si Rihanna sa totoo lang dahil pakiramdam niya ay hindi na siya maalam. Kaya ginagawa niya ang lahat, magantihan lang ang mapupusok na halik ni Leon sa kanya. Tanging ang tunog ng halikan nilang dalawa at hiningalang nilang dalawa ang naririnig sa buong silid. Marahang napadaing si Rihanna nang kagatin ni Leon ang pang-ibaba niyang labi, dahilan upang umawang iyon na siyang naging daan upang maipasok ni Leon ang dila niya sa loob ng bibig ni Rihanna. Ang mga palad nito ay gumagala na sa kanyang katawan. Mariing napahawak si Rihanna sa laylayan ng damit niya at naghahabol ng hininga. Marahang napatingala at napadaing ng malakas ang babae. Nang bumaba ang labi ni Leon mula sa labi niya, patungo sa leeg nito. Bawat daanan ng labi nito ay nagiiwan ng marka. Leon. Marahang tawag ni Rihanna sa pangalan nito nang mapansing inaalis na niya ang damit niya.
Kita rin niyang natigilan si Leon sa ginagawa. I'm sorry. Paghingi agad nito ng paumanihin sa kanya. Mabilis na inayos ni Leon ang suot ni Rihanna. I can't help. Na-addict ako sa'yo. Paos na sabi niya. Hinahapo pa ito. But I can wait. Don't worry. Nakangiti niyang paalala. Tipid na ngumiti si Rihanna. Sorry. Paghingi niya ng paumanhin, mabilis na umiling-iling si Leon at niyakap siya. No. Wala kang kasalanan. Don't worry. I can handle myself. Just tell me kung kailan magiging handa ka na. Walang problema sa akin kung gaano man yan katagal. Seryosong sabi ni Leon at humiwalay sa pagkakayakap. Nasaan pala ang kambal? Na kay Manang. Siya muna ang nagbabantay at taga-alaga. Let's sleep. Let's cuddle. I think gagaling ako kaagad kapag ganon. Tumango naman si Rihanna bilang pagsang-ayon. Liligo lang ako Then, babalik din ako kaagad. Tumango na lamang si Rihanna. Hindi niya maitatanggi na excited siya sa totoo lang. Matagal naman na niyang naranasan ang mga ganito, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili na ma-excite at matuwa, lalo na at kakaiba pa rin ang pakiramdam na magawa at maranasan niyang muli ang mga bagay na yon pagkatapos ng ilang taon. Habang naliligo sa Leon, ipinagbili na muna ni Rihanna ang kambal kay Manang at nang makabalik siya sa kwarto ay agad niya itong nilak. Kita rin niya ang nag-aalalang mukha ni Leon na ngayoy nakabihis na. Akala ko iniwan mo na ako. Nag-aalalang sabi nito sa kanya. Nang makalapit siya, ay agad siya nitong hinapit pahiga sa kama at niyakap siya ng mahigpit. Agad siyang kinulong ni Leon sa bisig nito. Hindi, nagpaalam lang ako kay Manang. Baka kasi hanapin nila tayo. Paliwanag ni Rihanna at marahang yumakap din pabalik kay Leon. Nagdadalawang isip pa talaga siya noong una, pero ayaw naman niyang umatras. Para rin kay Rihanna ay daan din ito para mas maging open sila sa isa't isa at lumambot ang puso ni Rihanna para kay Leon. Tingin ni Rihanna, kailangan niyang maging open para makapagtiwala at makapagmahal ng iba nang walang takot na dinadala. Thank you. And I love you, Rihanna. I'm so happy. Hindi ko alam kung anong paliwanag ang gagawin ko. Mapatunayan ko lang sa'yo na sobrang saya ko dahil kasama na kitang muli ngayon. Kasama pa natin ang kambal nating anak. Emosyonal at malambing na sabi ni Leon. Naramdaman ni Rihanna ang magagaang halik nito sa noo niya at ang paghigpit ng yakap nito. Ngumiti naman si Rihanna dahil doon. Susubukan ko. Maghihintay ako. Let's sleep and rest for a while. Pag-aaya ni Leon. Tumango naman din si Rihanna at mas siniksik pa ang sarili sa bisig ni Leon at humigpit ang yakap nila sa isa't isa. Maya-maya lang ay sabay na nga silang nakatulog at mahimbing. Ngayon na lang muli nila yata naranasan ang makatulog ng mahimbing na may kayakap. Hindi nila maitatanggi pero na-miss nila ang ganoong pakiramdam. May takot pa rin ngunit unti-unti na muling nagtitiwala at nagbubukas ang puso ni Rihanna para kay Leon na siyang pinagdarasal naman niya na wag sanang masayang pa. Dahil mahal pa rin niya si Leon kahit nasaktan siya nito noon. Ilang buwan pa ang lumipas at mas naging maayos at malapit si Rihanna at Leon sa isa't isa. Na bawat oras ay sinusulit nilang dalawa upang mabawi nila ang ilang taong nawalay sila sa isa't isa. Pumapasok na rin ang kambal, kung kaya't silang dalawa ang madalas magkasama, lalo na sinasama ni Leon si Rihanna sa office niya. Ganoon na lang ang gulat ni Rihanna nang biglang dumating ang ina ni Leon sa opisina ng anak.
Gulat na gulat ito nang makita siya nito na akala mo nakakita ng multo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nagkabalikan na kayo ni Rihanna? Wala ka bang respeto sa akin bilang ina mo? Galit na sabi ng ina ni Leon habang pinagahampas ang anak. Gulat na naman si Rihanna at hindi makagalaw sa kinatatayuan. Awang na awang ang labi niya at hindi alam ang gagawin at sasabihin. Hindi niya akalain na ganito ang magiging reaksyon ng ina ni Leon nang magkita sila ang muli. Diyos ko, Iha! How are you? Excited nitong tanong sa kanya at dali-dali siyang nilapitan at niyakap nito. Oh, namiss kita. Mabuti na lang talaga. Nagbalikan na kayo ng anak ko. Alam mo ba na walang naging girlfriend yan after you and hindi rin naman ako papayag dahil ikaw lang naman ang gusto ko para sa anak ko. Nakangiting sabi ng ina ni Leon kay Rihanna. Tuwang-tuwa talaga ito daig pa ang nanalo sa loto. Hindi pa po kami nagkakabalikan. Nahihiyang pagtatama niya. Ayaw kasi niyang umasa agad ang ina ni Leon. Kitang-kita niya ang pagkadismayado ng mukha ng ina ni Leon. Mom, we're trying pa lang. We're working our relationship pa. And hindi ko minamadali si Rihanna. Kaya, she can take her time. Maghintay ka talaga. Kasalanan mo naman. Iha, kumusta ka? Paano ulit kayo nagkita ng anak ko? Naging mabuti ba ito sa'yo? Hindi ka ba naman niya pinapabayaan? Magkakasunod niyang tanong kay Rihanna. Opo, wag na po kayong mag-alala. Ayos naman po ang lahat sa amin ni Leon. Saka po, mabuting ama naman po siya sa kambal. Kambal? Gulat na sigaw ng ina nito. Dahilan upang hindi maituloy ni Rihanna ang sasabihin. Doon lang naalala ni Rihanna na wala pang ang alam ang ina ni Leon sa lahat ng nangyari sa ilang buwan na lumipas. What do you mean, Iha? Mom, may anak kami, kambal. Si Leon na ang sumagot. Na nakatabi na pala kay Rihanna na hindi man lang namalayan ng dalaga dahil sa sobrang abala nito sa ginang. Hindi ko nasabi sa inyo kagad because I'm busy with my family. Besides, you are busy too with Dad. Wow! OMG! Very surprising! Hindi makapaniwalang sabi ng ginang. Natulala ito. Tita, pasensya na po. Paghingi ng paumanhin naman ni Rihanna, hindi niya mapigilang makonsensya. Lalo na, alam naman niyang walang kasalanan ng pamilya ni Leon sa nangyari sa kanila. Hindi ko naman po ginustong itago yung anak namin. No, Iha. It's okay. Nagulat lang talaga ako. Nasaan ang kambal? School pa sila, Mom. If you want, I can set a dinner para makilala niyo ng maayos ang mga anak namin. Suggest ni Leon. Tumango naman ang kanyang ina bilang pagsang-ayon. Okay, text me anak, okay? Sabi ng ginang at niyakap ang anak. Inaantay na ako ng daddy mo. Paalam nito at si Rihanna naman ang niyakap. Welcome back, Iha. Sana maging maayos at maganda na ang relasyon mo sa anak ko. Masayang bulong nito kay Rihanna bago ito tuluyang nagpaalam sa kanilang dalawa. Nagulat ako kay tita. Natatawang sabi ni Rihanna at napaupo sa may sofa. Tumabi naman sa kanya si Leon at hinawakan nito ang kanyang kamay. Natakot ka ba? Nag-aalalang tanong niya. Napakunot naman ang noo ni Rihanna at umiling. Hindi. Natuwa ako sa totoo lang. Ngayon ko na lang ulit nakita si tita. Namiss ko rin talaga ang pamilya mo. Nakangiting sabi niya na pangiti rin si Leon dahil doon. Ako ba hindi mo na-miss? Hirit ni Leon. Napaar ko naman ang kilay ni Rihanna. Hindi. Puro sama ng loob lang ang meron ako sa'yo. Biro niya.
Ngunit, kita rin niya agad ang pagbabago ng aura ng mukha ni Leon, kaya't hinawakan niya rin ang kamay nito ng mahigpit. Joke lang. Siyempre naman, pero kasi nung mga panahon na yon, nasa mga anak lang natin yung focus ko kaya hindi ko alam kung naisip ko pa ba ang mga ganyang bagay. Marahang yumakap si Leon sa bewang ni Rihanna, kung kaya't nakahilig na siya sa dibdib ng binata. But, sobrang hirap ba magpalaki ng mag-isa? Curious niyang tanong. Sa tagal-tagal na yata nilang nagsasama, ay ngayon lang muli nila natanong ang mga bagay na yon sa isa't isa. Honestly, sobra. Noong nalaman kong nabuntis ako, gusto ko bumalik sa'yo. Talaga, kaso ang daming nangyari. Umuwi ako sa probinsya dahil namatay si Mama. Tapos wala pang 1 taon, inatake naman sa puso si Papa. Ang palayan at lupa namin, binenta ko para mabayaran lahat ng utang namin. Wala rin akong kapatid. Nahihiya na ako magpakita sa mga kaibigan ko kaya pinili kong mamuhay kasama ang mga anak ko. Salamat lang talaga sa kaibigan ni Mama na pinatuloy ako sa kanila hanggang sa mga anak ako. Noong nag-1 taon na ang kambal, saka ako nagpasyang bumalik. Noong una, work from home ako hanggang sa nakaipon ako at nagkaroon ng puhunan. Hindi mapigilan ni Leon ang sarili na hindi madurog at malungkot. Lalo na at sigurado siya na ng mga oras na yon, kailangan siya ng mag-iina niya. Ngunit wala man lang siyang nagawa. Naramdaman naman ni Rihanna ang pagtahimik ni Leon kung kaya't niyakap niya ito at nginitian. Alam naman niyang kung alam lang ni Leon kung nasaan sila mag-iina noon ay hindi sila pababayaan nito. Kaya hindi niya sisisihin ang binata sa mga hirap na kanilang dinanas mag-iina. Huwag ka na mag-alala. Ang mahalaga magkakasama na tayo. At maayos na tayong lahat. Pagpapagaan niya sa loob ni Leon. You are very strong. I'm so proud of you, love. Malambing na sabi ni Leon at mas niyakap pa si Rihanna. Gagawin ko ang lahat para maging deserving ulit ako para sa'yo. Leon! Nakangiting tawag ni Rihanna, halos mag-1 taon na rin simula nang magkita at pagsama na ulit silang dalawa. Nakita ni Rihanna ang lahat ng paghihirap, pagsusumikap at pagbabago ni Leon. Lahat ng sinabi nito ay naging totoo. Ilang araw na rin itong pinag-iisipan ni Rihanna at sa tingin naman niya ay ito na rin ang tamang oras para sa bagay na yon. Yes, love. Sagot ni Leon at takang tinignan si Rihanna. Tumingala naman ang dalaga upang magtama ang mata nilang dalawa. Isang malaking ngiti ang pinakawalan niya sa kanyang labi. Handa na ako. Okay na ako. Handa na ulit ako, Leon. Emosyonal na sabi ni Rihanna. Naging mahirap sa parte niya ang maghilom at muling magtiwala. Ngunit sigurado na siya na handa na talaga siya. You mean? Nakangiting tumango naman si Rihanna. Yes, handa na ulit akong mahalin ka at makipagrelasyon sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Leon sa tuwa at agad niyang niyakap si Rihanna ng sobrang higpit. Mas mahigpit pa sa yakapan nilang dalawa kanina. Sobrang saya ng puso niya. Hindi niya maipaliwanag ng maayos sa sobrang saya na nararamdaman niya. Para bang ayaw na niyang matapos ang araw na ito. Oh God, thank you. Sobrang madamdaming pasasalamat ni Leon. I love you so much. I can't help ito. Sobrang saya ko. Mahal na mahal kita. Thank you for giving me a second chance. Hindi ko na to sasayangin pa. I love you so much, Rihanna. Malambing at emosyonal na sabi ni Leon. Mas napalaki ang ngiti ni Rihanna. Pagkatapos ng sabihin iyon, pakiramdam niya nakalaya siya. Pakiramdam niya mas nakahinga na siya ng marangya at malaya. Masaya at mapayapa. Mahal din kita, Leon, mula noon hanggang ngayon.
Nasaktan naman ako. Nagkamali ka man. Hindi nawala ang pagmamahal na meron ako para sa'yo. Mahal na mahal din kita, love. Simulat sa pool. Salamat sa lahat. Salamat. Wala na silang mahihiling pa. Nakapagpatawad at naghilom na sila sa isa't isa. Tapos na ang paghihirap na meron sila. Isang buwan nang lumipas at mas naging masaya ang relasyon nilang dalawa. Sobrang saya at magaan ang buhay niya ngayon, lalo na nang mag-aayos sila ni Leon. Love, baka gabihin ako ng uwi. Kaya hindi kita may sasama. Baka hanapin ka rin kasi ng mga bata. Paalam ni Leon sa kasintahan. Tumango naman si Rihanna. Balak rin niya kasing makipagkita kay Nicole, ang kaibigan niyang kakauwi lang galing sa ibang bansa. Nagulat si Rihanna sa totoo lang dahil naalala pa rin siya ng kaibigan. Okay lang, makikipagkita rin naman ako kay Nicole. Oh, nakauwi na pala siya. Natuwa nga ako kasi tanda niya pa pala ako. Nakangiting sagot ni Rihanna. Ngumiti rin naman si Leon. Oh, sa kanya kasi ako nagtatanong about sa'yo before. But, wala rin siyang alam about you. Lumapit si Leon at humalik sa labi ng kasintahan. Go ahead na. I'll update you na lang, okay? You don't have to worry. Paninigurado ni Leon sa damdamin ng asawa. Sige, ingat ka. Paalala niya. Hinatid niya ito sa kotse nito. Nang makaalis si Leon ay binilin ni Rihanna, kinamanang at sa ibang kasambahay ang kambal. Alam kasi niya na gagabihin siya panigurado. Sa BGC, gustong makipagkita ni Nicole kay Rihanna, kaya pinagbigyan niya na ito dahil ilang taon na silang hindi nagkita. Halos 1 oras ang biyahe na ginawa ni Rihanna bago nakarating siya sa lugar kung saan sila magkikita. Nang makita niya si Nicole ay akala niya ma-awkward siya. Ngunit isang mahigpit na yakap ang ginawad ng kaibigan sa kanya. I miss you! Excited na sabi ni Nicole habang yakap-yakap ang kaibigan. Napangiti naman si Rihanna. Namiss din kita, sobra. Emosyonal niyang sabi sa kaibigan. Nagpunta sila sa isang coffee shop. Walang tao masyado roon kaya na-enjoy nila ang pagkikipag-usap. OMG! Nagkabalikan na kayo ni Leon? So alam niya na ang tungkol sa kambal. Ngiting-ngiting tanong ni Nicole. Ngumiti naman si Rihanna at marahang tumango. Oo, magkasama na rin kami sa iisang bahay. Mag-iisang taon na rin. Ikaw ba? Well, ngiting-ngiting sabi ni Nicole at marahang tinaas ang palad. Nakitang-kita na ni Rihanna ang kumikinang nasingsing sa palasingsingan niya. I'm getting married na. That's why I'm here. Sa ibang bansa ang kasal and your whole family are invited. Nakangiting sabi ni Nicole sa kanya. Congrats! Finally, ikakasal ka na. Pangarap mo yan, di ba? Yes, ikaw rin hindi ba? Kayo ni Leon, anong plano nyo? Natigilan naman si Rihanna dahil doon. Kailan kayo ikakasal? May anak na rin kayo. Wala pa sa plano namin. Nahihiyang sagot ni Rihanna. Totoo naman ang sinagot niya. Wala pa sa plano nila ang tungkol doon. Ni hindi nga nila mapag-usapan ang bagay na yon. Oh, sorry. Paghingi naman ng paumanhin ni Nicole. Well, nagkabalikan lang naman pala kayo. No need to rush naman. Saka, I'm very sure na ikakasal pa rin naman kayo. Since, kayo rin naman talaga ang panigurado. Akmang magsasalita sana si Rihanna nang mag-ring ang phone niya. Doon lang din niya napansin na hapon na rin pala. Hindi na nila namalayan magkaibigan ng oras. Wait lang. Paalam ni Rihanna at sinagot ang tawag ni Leon. Hi, love. Bati agad ni Leon nang sagutin niya ang tawag. Done a meeting ko with investor. But, nag-aaya sila. Nag-aalin lang ang sabi ni Leon.
Halata sa boses niya ang kinakabahan. Gusto nila mag-bar. Private room naman daw. At kami-kami lang daw. But, kung ayaw mo, okay lang. Magpapaalam na lang ako and uuwi na rin. Hindi, okay lang. Pagsang-ayon ni Rihanna. Alam naman niya kung bakit ganoon agad ang paliwanag ni Leon. Alam ni Rihanna na ayaw lang ni Leon mag-overthink siya. Basta mag-message ka na lang sa akin, okay? Sige na, minsan lang din naman yan. Huwag lang magpapakalasing ng sobra. Are you sure, love? Paninigurado niya sa girlfriend. Mas gugustuhin kasi ni Leon na umuwi na lang para hindi na mag-overthink pa si Rihanna. Okay lang talaga sa akin kung di ako makakasama. Oo naman, may tiwala na ako sa'yo, okay? Nakangiting sagot ni Rihanna. You don't break my trust again, right? Yes, I love you, love. Malambing na sabi ni Leon. Napangiti naman si Rihanna. I love you too. Sige na, tawag ka na lang ulit sa akin or text, love. Bilin niya, saka pinatay ang tawag. Agad na bumalik si Rihanna sa mesa nilang magkaibigan. Nang magkabalik siya sa upuan nila, natahimik siya. May tiwala naman siya sa boyfriend niya. Mahal niya si Leon at mahal siya nito. Sigurado siyang hindi sisirain ni Leon ang tiwala niya, ngunit hindi niya maiwasan ang mapaisip pa. Kahit may tiwala, may takot pa rin siyang nadarama. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Nicole sa kanya. Gusto mo na bang umuwi? Umiling naman si Rihanna. Okay lang Hindi ko lang maiwasan mag-isip ng kung ano-ano. Magbabar kasi siya. Alam mo naman yung nangyari sa amin, di ba? Nag-aalin lang ang sabi ni Rihanna. Tumango naman si Nicole biglang pagsang-ayon sa kaibigan. Gusto mo ba pumunta rin tayo? Nanlaki ang mga mata ni Rihanna dahil doon. Hindi tayo magpapahalata. Mauuna rin tayo roon para masigurado lang natin. Napatitig si Rihanna sa kaibigan bago tumango bilang pagsang-ayon. Hindi ba ako paraning? Nakita ko naman na nagbago talaga siya na eh. Hindi ba dapat magtiwala na lang ako? Kumunot ang noo ni Nicole sabay iling. No, wala namang masama. Besides, your reasons are valid. Hindi ka paraning lang. Seryosong sabi ni Nicole at kinuha ang bag nito at tumayo na. Saan tayo? Gulat niyang tanong. May kondo. Bibihis muna tayo, then diretso tayo sa bar kung nasaan man ang boyfriend mo. Malokong ngiti ang binigay ni Nicole sa kaibigan. Kailangan lang natin masigurado. Dagdag pa niyang sabi. Wala naman nang nagawa pa si Rihanna dahil hinila na siya ni Nicole patayo hanggang sa makarating sila sa parking lot kung nasaan ang kotseng dala nito. Pasado 8:00 ng gabi, pumasok si Rihanna at Nicole sa bar. Talagang inantay nilang dumating muna sina Leon bago sila nagdesisyon na pumasok. Gosh! VIP pala sila! Paano natin sila mamasidan? Inis na maktol ni Nicole. Napakamot na lang ng ulo si Rihanna dahil si Leon mismo ang nagsabi sa kanya na VIP siya. Hindi naman din sumablay si Leon sa pag-update sa kanya. Saktong nakapasok sila ay nag-text si Leon na nasa bar na raw ito. Nag-send pa ito ng picture na puro lalaki sila at tanging ang babae roon ay ang asawa ng supervisor nila. Uwi na kaya tayo? Tanong ni Rihanna. Hindi naman siya kinakabahan o ano. Panatag na rin ang loob niya, lalo na walang tigil siyang tinetext ni Leon. No, inom na rin tayo. Sayang din naman napunta natin. Nakangiting sabi niya at mabilis na tumawag ng waiter. Wala naman nang nagawa pa si Rihanna sa kaibigan kundi hayaan ito. Halos 1 oras na silang naroon at nagiinom. Hindi naman sila lasing dahil hindi naman matapang ang iniinom nilang dalawa.
Pero nararamdaman na ni Rihanna na nahihilo na siya dahil marami siyang nainom. Idagdag pa na sobrang tagal na rin nang huli niyang maranasan makainom. Wait, restroom lang. Paalam ni Rihanna na akmang tatayo rin sana si Nicole para samahan siya, ngunit pinigilan niya ito. Kaya ko na. Pigil niya at tuluyan na ngang naglakad pa sa restroom. Mabuti na lang at hindi crowded ang lugar, kung kaya't hindi siya nahirapan mahanap ang restroom. Private bar naman kasi ang napuntahan nila. Walang masyadong tao, maingay at magulo pa rin, ngunit hindi siksikan, hindi tulad sa ibang bar. Matapos mag-restroom ay agad na lumabas si Rihanna. Mabilis na laki ang mata niya at natigilan nang makitang lumabas si Leon sa isang private room at dali-daling nagtungo sa sulok. Kita niyang kinuha nito ang cellphone. Nang mag-ring ang phone ng babae, ay agad din itong pinatay ni Rihanna. Kitang-kita niya ang pagtataka sa mata ni Leon. Dahil, busy ba siya? Kunot noong tanong ni Leon. Akmang susubukan niya ulit tawagan si Rihanna nang may lumapit na babae bigla sa kanya. Agad kinain ng kaba at takot si Rihanna, ngunit hindi pa rin siya lumabas sa pinagtataguan niya. Hey, are you alone? Malanding tanong ng babae na lumapit kay Leon. No. I have a girlfriend and children. Sagot ni Leon, walang gana niyang inalis ang tingin sa babae. Gustong-gusto niya nang umuwi sa totoo lang. Leave me alone. Wala naman siya rito. Malanding sabi pa ng babae. At akmang hahawakan na niya si Leon ay mabilis itong naitulak ng lalaki dahilan upang bumagsak ito sa sahig. Napaawang naman ang labi ni Rihanna sa gulat. Hindi niya inaasahan na magagawa iyon ni Leon. Kitang-kita ni Rihanna ang galit sa mata ng babae nang makatayo ito mula sa pagkakabagsak. Dahil, ikaw na nga itong inaaya. Wala akong pakialam sa'yo. Inis na sabi ni Leon. Kita ni Rihanna na ubos na talaga ang pasensya niya, kaya bago pa lumala ang bangayan ng dalawa, ay lumabas na nga si Rihanna sa pinagtataguan niya. Leon, tawag niya sa nobyo. Kita niya ang gulat at takot sa mata nito nang makita siya nito. Love. Sigaw nitong tawag at dali-daling lumapit kay Rihanna. Hindi ko yan kilala. Okay lang. Huwag ka nang magpaliwanag. Putol ni Rihanna. Who are you? His girlfriend. Proud na pakilala ni Rihanna. Kung kating-kati ka na, humanap ka ng walang sabit. Ang landi-landi mo. Alam mo may girlfriend at pamilya na yung tao, nilalandi mo pa rin? Kating-kati ka na ba? Inis na sabi ni Rihanna. Hinawakan ni Leon ang kamay ng kasintahan. Oh, sorry ah. Nangiinis namang sabi pa ng babae. Inis namang napairap si Rihanna. Kung hindi siguro siya hinawakan ni Leon sa kamay, ay baka nasampal niya na ang babae. Umalis ka na. Utos niya sa babae. Inis namang tinignan muna sila nito bago patabog na umalis. Saktong pag-alis nito ay siyang datingan naman ni Nicole na gulat nang makitang magkasama ang magkasintahan. Oh, hi Leon! Bati ni Nicole. Girl, uwi na ako. Hinahanap na ako ng fiancé ko. Paalam ni Nicole. Napakunot naman ng noon ni Rihanna, ngunit bago siya makapagsalita, nakaalis na ang kaibigan. Huh? Di ba nasa ibang bansa yung fiancé niya? Bulong ni Rihanna. Napailing na lamang siya at saka humarap kay Leon. Agad nagtaka ang mukha ni Rihanna nang makitang kabado at nag-aalala ang mukha ng kasintahan. Okay ka lang? Hindi ka ba galit? Hindi mo naman ako iiwan, hindi ba? Nag-aalala at garalgal na tanong ni Leon. Hinawakan nito ang dalawang palad ng kasintahan ng mahigpit. Kumalma ka nga. Natatawang sabi ni Rihanna. Bakit naman ako magagalit, ha? May mali ka bang ginawa?
Tanong niya at malaking ngumiti. Wala. Halos bulong na sagot ni Leon. But, you saw me with the girl. Yes, pero wala ka namang ginawang mali. Kaya hayaan mo na. Tapos na ba kayo? Actually, uwing-uwi na talaga ako. Sagot ni Leon at niyakap ang kasintahan. I miss you so much. Nainggit na ako sa loob sa totoo lang. Natawa naman si Rihanna at yumakap din pabalik. Ha? Bakit naman? They are talking about their wives. Sabi ko hindi ko pa asawa yung akin. Pero malapit na kapag pumayag. Sagot ni Leon na may malaking ngiti sa labi. Mas natawa naman si Rihanna. Paano ba kasi papayag yun? Hindi mo naman tinatanong. Humiwalay naman si Leon sa pagkakayakap at tinignan si Rihanna ng seryosong tingin. Kapag ba tinanong kita, papayag ka? Seryosong tanong ni Leon. Natawang naiiling naman si Rihanna. Hindi siya makapaniwala na ganito pa talaga ang tatanungin ni Leon sa kanya. Depende. Kumunot ang noo ni Leon. Depende. Depende sa singsing. Sige na, magpaalam na muna tayo. Kung gusto mo nang umuwi, baka hinahanap na rin tayo ng mga bata. Napangisi naman si Leon sa kaumiling-iling dahil sa mga biro ng kasintahan. Nang makapasok sila sa private room, ay agad nakaramdam ng hiya si Rihanna nang makitang mga mayayaman na tao talaga ang nasa loob. Hi everyone. This is my girlfriend, Rihanna. Pakilala ni Leon sa kanya. Pumulupot ang braso ni Leon sa bewang ng kasintahan. The mother of my twin. Dagdag pa nitong sabi. Oh, sinundo ka na. Tanong ng isa. Natawa naman si Leon. No, miss ko na kaya papaalam na sana ako. Uwi na kami. Pagod na rin to Okay, thank you for your time, Mr. Sanchez. I hope next time we have like this. Kasama mo na siya bilang asawa mo. Sagot ng isang lalaki. Nanlaki naman ang mata ni Rihanna sa narinig. Sure. Wala namang problema riyan. Sagot naman ni Leon at tuluyan nang nagpaalam. Hanggang sa makarating sila sa parking lot ay magkahawak kamay lamang silang dalawa. Malaki ang ngiti sa mga labi ni Rihanna. Dahil sa kanyang nasaksihan kanina ay sigurado na siya at malaking-malaki na ang tiwala niya para kay Leon. Halos 1 oras din ang naging biyahe nila pauwi. Mabuti na lang at hindi traffic at nagtuloy-tuloy ang biyahe nila. Mabilis na pakunot ang noo ni Rihanna nang makitang patay ang lahat ng ilaw ng bahay upang makapasok silang dalawa. Love, naputulan ba tayo ng ilaw? Kanyang tanong. Akmang hahanapin na sana niya ang switch ng ilaw nang biglang bumukas iyon. Ganoon na lang ang gulat niya at panlalaki ng mata niya nang makitang naroon ang kaibigan niyang si Nicole, kasama ang kambal nila, pati na rin ang mga magulang ni Leon. Love, anong... Hindi natapos ni Rihanna ang sasabihin nang makaharap siya kay Leon ay nakaluhod na ito sa harapan niya. Hawak ang maliit na kahon na may gintong singsing na may malaking bato. Napaawang ang labi ni Rihanna. Hindi alam ang sasabihin sa gulat. Paulit-ulit na bumuka iyon, ngunit walang salita na lumabas. Naluluhan ng nilingon ang mga tao roon na nakangiti na nakatingin sa kanila. Alam niyong lahat? Naiiyak niyang tanong. Sabay-sabay tumango ang mga ito bilang sagot. Hindi makapaniwalang hinarap ni Rihanna ang kasintahan na malaki ang ngiti. Sinadya akong pag-uwi ni Nicole. Para habang wala ka sa bahay, mahanda ng kailangan ihanda. Hindi mo alam pero, ang tagal-tagal na kitang gustong bakasalan, Rihanna. Dahil sigurado na ako sa sarili ko
na ikaw lang ang babaeng mamahalin ko at papakasalan ko sa buhay na ito. You are my first love and my last. Ikaw lang, wala nang iba. Ikaw ang babaeng pinangarap kong makasama sa paggising at maging ina ng mga anak ko. Wala na akong maisip pa na dahilan para hindi ka pakasalan. Dahil ang nakikita ko lang ay mga rason kung bakit kita dapat pakasalan. Emosyonal na sabi ni Leon. Tuluyan nang naluha si Rihanna. I made mistake before, but you still choose to forgive and gave another chance to me. I love you so much, my love. Wala na akong mahiling pa dahil lahat ng naibigay mo ay sapat na iyon para sa akin. Nakangiting sabi ni Leon. Now, I'm here in front of you, kneeling and asking for your answer. Will you marry me, Rihanna? Emosyonal at malambing na tanong ni Leon. Titig na titig ito sa mukha ni Rihanna na ngayoy umiiyak na. Magkakasunod na tumango si Rihanna bilang sagot. Yes, pakakasal ako. Umiiyak niyang sagot. Naramdaman naman niya ang pagsuot ng singsing sa palasingsingan niya. Agad na tumayo si Leon sa pagkakaluhod at niyakap si Rihanna. Yumakap din naman si Rihanna at mas lumabas ang iyak nito. Ibinaon nito ang mukha sa dibdib ni Leon at malalakas na sunod-sunod na hibik ang narinig nila. Malaking napangiti si Leon at hinalikan ang tuktok ng ulo ng fiancé niya. I love you. Can't wait to marry you. Mahal na mahal din kita. Humihigbi na sabi ni Rihanna. Sobrang saya ng puso nilang dalawa. Kahit sobrang daming pagsubok silang dalawa na hinarap, ay masayang masaya ang kanilang mga puso. Sobrang saya at sigurado, wala na silang mahihiling pa. Nagkamali man ngunit na itama.